Yan, ikot kami kasi walang parking. Sa Terminal 3, no? Oo. Oh, wala. Elise! Bye-bye! We decided na dito na lang sa Naiyang magbayad ng travel tax. Pwede din naman sa Cebu, sa layover namin. Kaso 3 hours lang yun. Baka gahulin kami sa oras. So, dito na lang namin ginawa lahat. Nakapag-online check-in na kami. So, next thing to do is punta muna kayo sa kiosk malapit sa check-in counter. And then, i-print yung check-in luggage tag. Then, pumila na ulit kami sa check-in counter. As far as I know, kapag same airline lang yung layover sa final destination na i-claim yung check-in luggage, hindi mo na need i-claim yung luggage mo dun sa isang stopover. Dun na sa final destination kukunin. After naman ipa-check-in yung mga luggage, binigyan na kami ng physical boarding pass. Yung boarding pass na binigay sa amin dalawa na, isa dun sa layover namin sa Cebu, Manila to Cebu, at saka isa pa para sa Cebu to Narita. Since 3 hours lang yung layover namin dito sa Cebu, dumiretso na agad kami sa immigration. Nakapagbayad naman na kami ng travel tax, so immigration na lang yung pupuntahan namin dito, and then boarding na. Medyo hindi ko nire-recommend yung ganitong setup kasi ang hassle niya. Meron kasing direct flight from Manila to Narita, pero ang nakuha kasi namin may layover. Yun, done na kami sa immigration. Ano tinanong sa'yo kanina? Ang dami. Meron tinanong sa akin kung saan ako nag-go. Kung meron akong copy ng return ticket. Wala akong Wala akong copy sa cellphone. Yung hotel booking daw. Kaso, Wala ka rin. wala rin akong copy sa akin. Sa akin ang tinanong ng ano daw? Nag-work ka ba sa government? Sabi ko hindi. Ayun lang. Tinatakan din naman. Tapos sinabihan lang ako na next time, make sure you have your own copy. Sabi Diba? nila sa akin. Swertihan lang talaga sa atin. Ayaw. Hi guys! Hi! Welcome to Tokyo! First thing we did after we landed to Narita Airport is hanapin yung immigration agad-agad. Make sure lang na before kayo pumuntang immigration, na-fill upan nyo na yung Visit Japan web. Yung Visit Japan web, merong yung dalawang QR. One for immigration and one for custom. Para siyang e-travel sa Pinas. Na-scan mo lang yung QR para makalagpas ka sa immigration at saka sa customs. Wow! Kahit haggard na. Oh, si Pikachu! Bulbasaur! Si Mew! Si Squirrel! Si Charmander! Welcome to Japan! So, nakalabas na kami sa customs. Tapos, paglabas ng customs, dito lang sa may left side, yung kinuhaan kong Wi-Fi rental sa Klook, which is yung Ninja Wi-Fi. Ito yung boost nila. Then, ito na yung pocket Wi-Fi na parang Android phone. Nakakonect na ako. Easy siyang i-claim. Then, dito din siya i-return. Dun sa return box. Uy, autumn na! Hi! Hi, guys! Yung isa dyan, no, naka-t-shirt pa din, no? Lamig na. Hi, Elise! Hi, Elise! Say hi! Hi! Since may baby kaming kasama, kailangan namin mag-rent ng van for airport transfer to hotel. Napaka-convenient niya, lalo na kapag meron kayong bata na kasama. First agenda for today is
pupunta kami ng Diversity Tokyo. So, nag-avail kami ng Tokyo Pass. Ayan, yung Tokyo Pass. Merong 24 hours, 48 hours, or 72 hours unlimited na ride sa Tokyo Metro and subway stations. Sa Klook namin siya na-avail. Sobrang sulit niya talaga, lalo na kapag within Tokyo yung pupuntahan nyo. Nag-avail din kami ng IC card, yung pass mo. Just in case hindi pwede yung Tokyo Pass, dun sa station na pupuntahan namin, meron kaming IC card na kahit saang train. Yung mga IC card na tinatawag, like yung pass mo, yung Suica, kahit saang train station siya pwede, JR man, or Tokyo Subway or Metro. Medyo similar siya sa Beep Card kasi pwede din siya sa convenience store, mga vending machines. Madali lang naman i-navigate yung train station sa Japan. Ang kailangan mo lang talaga is Google Map at malakas na Wi-Fi signal, pati battery. Na-experience ko na wala ng battery yung Wi-Fi ko. Wala kong power bank is for Type-C and iPhone. Kaso, yung sa Wi-Fi is micro USB. Para malaman mo kung subway ba or metro yung sasakyan mong station or JR, ang pinagkaiba lang nila is yung Tokyo Subway and Metro is bilog na may number. Yung JR naman is square na may number. Makikita niyo yung shape at number ng station sa Google Map. Lahat ng station na may similar na itsura dun sa sinend ko kanina is Tokyo Subway and Metro, meaning you can use your Tokyo Pass. So, pag hindi gumana yung Tokyo Pass mo, pwede mong gamitin yung IC card mo. Ito lang muna pinuntahan namin sa day ng arrival namin dito sa Japan. Malapit siya sa Daiba Station. So, baba lang kayo sa Daiba Station. And andun na to. Maraming bilihan sa loob. Pero yung highlight talaga dito is itong Gundam. Maganda din siya sa gabi. May ilaw. Yun lang. See you in my next vlog.